Hari-hari. Alright. Kaibigan, welcome back. Kumusta kayo? Bukas na yung Victoria Day. Sana mag-enjoy kayo sa mga fireworks. Alam nyo yung dito sa Jane Street, dito sa Vaughan, Ontario, ay nung maliliit pa yung mga bata, madalas naming ipasyal sila tuwing gabi. Pupunta kami at manood kami ng fireworks nung nanggagaling sa Canada's Wonderland. Madalas kami noon, may pass kami every year. Sa mga taon na mga lumilipas at habang lumalaki sila, nawawalan na sila ng interes. Kung meron kayong mga maliliit na mga bata, mga anak, samantalahin ninyo yon. Mura lang naman kung may pass, may unlimited yun kung makakuha kayo ng members pass. At yun yung mga bagay na magugunita nila sa tuwina hanggang sa pagtanda nila. Kaya kung nandito kayo sa Kalakhan, Toronto, definitely consider that. Kapitbahay namin ay nagpuputol na ng damo. Kaya ako sinimula ng video na to para again, ikalawang araw ko ito ng pagdire-diretso pagtatrabaho, paglilinis ng kapaligiran at hinahanap ko yung prioridad ko. Kailangan maklear muna yung mga dapat maklear at yung ibang mga halaman dapat itanim, mga garden beds na kailangan i-redefine ay makakapaghintay at least for a couple of days. Hindi ko alam kung paano natin gagawin ito dahil wala na ako memory. 40 minutes na lang ang remaining daw dito sa aking action camera and I know I would need more than that. Kaya dahil may magkokodakan pa akong ibang mga lugar dito at sana nagustuhan nyo nga pala yung video na in-upload ko. Actually nakaschedule pa lang yun in about an hour, makita ninyo yun kung paano kami mamili dito ng mga ampalaya. Yung mga maliliit, isang little planter, dalawang ampalaya, $1.99. Typically ganun ang kanilang presyo. Now, hindi ko lahat yung gagamitin, yun ay bibigay ko sa mga kamag-anak na hindi na capable magtanim dahil umeedad na sila at hindi na sila kapag umpisa ng punla, ng binhi. Kaya kung bigay ko sa kanila yon, ibabaw na lang nila. Siguro sasabihin ko sa kanila maghintay pa sila ng 1 linggo dahil last week of May mga okay na yon. Definitely June, unang week ng June okay na yon. Pero again, walang garantisado tulad ng buhay, di ba? Ang iniwasan na yung matinding frost. Pwedeng lumamig, pero pag matinding lamig at may halong frost, mamamatay talaga ang halaman ninyo. Blackstone griddle. Alam niyo yung griddle, parang yung nakita natin na sa Pilipinas na paggawa ng pag i-order ka sa mga stand, o inabutan ko yon dekada 90, 90s, yung mga Big Mac. Hindi yung Big Mac na McDonald's may Big Mac tayo nun at may mga iba pang burger na kung anong tawagin. At meron silang ganitong griddle, yung flat surface, at doon sila gagawa ng burger nyo. Nalala ko yon. Siguro sa karamihan nyo hindi na rin nalalaman na sinasabi ko. Yung kapanahunan ko, dekada 90, in the 90s, ay pinakamaganda na yon. Alam ko, upo kami dun sa mga upuan, may paikot yun, maliit na stand, is a square one, transportable yon, at nandun yung 2-3 empleyado gagawa ng burger sa'yo. Order ka, sabihin nyo isang Big Mac o burger o cheeseburger. At nalala ko pa nung kabataan ko, estudyante ako noon, high school, ay hindi ko maintindihan bakit nahihilo ko at parang ibang pakiramdam ko yung shelf, yung kung saan kakakain, napapaligiran sila. Imagine yung box na yun, napapaligiran kayo ng lamesa, if you will, na mesa. At nandun sila sa loob, sila yung nagsisilbi sa inyo, sila yung gumagawa ng order ninyo. Nahihilo ko. Alam nyo kaibigan, yung pala may ground. Napakaliit na ground na hindi ko malaman na ground na pala yun. Nag-ground na ako nung time na yun. Stainless yun eh. Oh. High school ako noon, high schooler. Alright,
papakita ko na lang sa inyo yung mga, hindi ko ito may papakita ng mahabang proseso. Kung gusto nyo makita yon, hahanap ako ng paraan na magawa ko yon step by step or yung buong length. Hindi ko alam kung time-lapse. Pero ito, mga ilang video ipapakita ko sa inyo. At yung pagbubukas. Pero hindi proseso dahil imposible magkasya dito sa aking Action Camera 5 Pro. Alright? Para sigurado, gagamitan ko ito ng tarpaulin. Ang tarpaulin na ito ay kaibigan ng mga landscapers at mga lawn care guys. Mula spring hanggang fall. Dahil dito namin ginagamit ang mga nalagas na leaves, ang mga natapyas na mga lawns, mga grass. Grass ang tawag ninyo, di ba? Lawn, yeah, grass, pwede rin grass. At kung ano ng mga weeds. Even mga sanga, mga twigs. Itong ginagamit namin, kaibigan namin to. Itong asul ay galing sa crappie tar o Canadian tar at ito ay may kakapalan. Okay? Kumpara dito sa berde, pinakita ko talaga ito sa inyo. Ito yung pinakang gamit ko to sa panghalo. Although nakita niyo itong gray, di ba? Ito yung pinakamanipis sa lahat. Pero still waterproof pa rin siya. At ito yung ginagamit ko ng panghalo sa mga lupa. Nakikita nyo, may mga mancha na. Ito, maganda to dahil hindi masyadong kita. Kaya ito yung nilalagay ko na nagbe-blend kahit papaano, di ba? At ito naman blue, syempre matingkad na blue, makapal siya. Pwede ito na... Actually, maganda itong klase. Pero gagawin natin dahil ayaw natin magka-scratch itong ating bagong griddle, itong gagamitin ko. At ilalagay ko lang siya. Nga pala, baliktaran to. Parang sa atin, di ba? Pero alam nyo, iba pa rin yung gamit sa atin. Naalala ko si tatay. Si tatay namin, tawag ko sa lolo ko, sa mother's side, ay si tatay. At, hebigan, meron siyang bangka. Alam nyo, mga ngaso, at mangingisda, si tatay. Ang nickname niya, dahil sobrang lakas niya, at magaling siya sa dagat, mag-navigate. Gamit lang yung kanyang experience, mata, pagbasa ng mga totoo yun, ng buwan, ng araw, ng ulap. Alam niya kung nasaan siya at alam niya kung saan siya papunta. Parang kanta ng Disney, Moana, no? Actually, yung lola ni Moana, yung mukha niya ron, kung mukha talaga ni tatay. Kaya natutuwa ako sa kantang iyon at sa movie na yun. Okay. Mga 150 pounds to. Well, papakita ko to sa inyo. Tapos nun, picture na lang o konting video, di ba? Para makatipid. Halika, ipapakita ko. Zoom out ko muna kayo ng konti o ng full. Yan. Blackstone, 36-inch griddle. At itong korte niya. Nakita niyo ito sa mga earlier videos ko, binili ni Bunso nito. Kung hindi pa, hanapin lamang sa aking main channel. Kakapala, no? Pwede ka lang matulog dito eh. Very nice. Eto. Mag-enjoy tayo niyan. Tama-tama, parating ang mga pamilya at mararanasan nila ito na gamitin. At siguradong matutuwa sila. At ako naman, hindi ko alam. Siguro, every week, gagawa tayo. Every week, ilang beses isang linggo, gagawa tayo ng pagluluto nito. Tingnan natin. At ito, burger, mga gulay, fried rice, bacon, sausages.
Kaibigan, natapos na natin ng itong grill. Nahirapan ako doon sa mga maliliit na mga suksukan, mga lalagyan, yung front shelf. Hindi ko na pick up hindi ko agad yung na-pick up yung mga instructions. Pero overall, maganda instructions. Ako lang mismo ang minsan hindi ka nagbabasa talaga ng, hindi mo chine-check talaga, ina-eyeball mo lang, tapos ito na. May inulit akong yung shelf lang dahil at saka hinahanap ko yung ang shelf, kala ko nakatouch sa main assembly, bubuin mo pala yon. Pero overall maganda nangyari and I'm very happy, kaya halika share ko sa inyo. Ito na siya, kaibigan. Ito ang ating bagong griddle kung saan makikita niyo ako laging magluluto. At again, hindi ko baluarte magluto, pero bakit hindi, di ba? Meron na tayong griddle. Okay? Hindi ko alam eksakto talaga kung anong tawag nito. Kailangan ko magtapat sa inyo. But I call it griddle. Everybody calls it griddle. Kaya I always call it barbecue grill, di ba? Dahil flat siya, so I guess that's griddle. That tells you na wala akong alam sa pagluluto. Pero bihasa tayong mag-grill, mag-barbecue dahil yun ang isa sa mga kailangan ng mga kalalakihan dito. Matuto kayo magluto. Parang sina Tony Soprano. Ano man ang mangyayari, siya ang nagluluto, siya ang nagbabarbecue. Okay, pero hanggang barbecue lang talaga ako. Heto siya. Ano sa tingin nyo? 36 inch siya, 3 talampakan sa 2-3 ang lapad niya. Right? Meron din siyang cover. Kaya maganda, nakuha namin ito sa Costco sa halagang $500. Si Bunso ni at si mother-in-law ang may video noon. Hanapin lang sa aking main channel. Ito siya. Nagko-collapse to, katulad nito, tak siya ng flush. Problema, nilagyan ko sa basura to. Halika, ipapakita ko. Diba? Kung wala ito, mapa-flush siya, babagsak siya ng flat, katulad nito. Sino lang may gusto ng pancake at bacon? Ito, kung may nakalagay na tangke, mamaya papakita ko sa inyo. Hindi mo rin mapa-flush ng tiklop. Kaya, ayan siya. Dito ako nahirapan. Hindi nakatingin kasi ako sa main assembly, hindi ko alam nabubuuin mo to. Pero kayang-kaya niya yan, walang problema. Hindi ito talagang ginamit ko, pero very, very handy. Kaya lagi kayo mag-EDC ninyo. Tandaan ninyo, kaibigan, mga kalalakihan, lagi kayo magdala ng EDC. Right? Again, hindi limitado sa mga kalalakihan, ganun din kayo mga kababaihan. It's good to have flashlight at EDC at some kind of utility knife. Alright? At least yan, dalawang yan. Diba? Mas gugustuhin ko yung dala-dala kaysa sa yun, yung buong mga utility knife na talagang mabigat. Ito, magaan lang. At ating, syempre, wow, ito ko na-excite ito siya. Ako, gagawa tayo yan. At kung kayo magaling, na yung alam ko maraming mga galing mga cook dyan, maglagay ng mga seasoning, yung mga magbata, mag-marinate, let me know. Dahil gusto ko matuto. Alam ko lang talaga may grill. Ito flat, kinuha ko yung sa luma naming grill,
Yung barbecue grill, kinuha ko yung grill mismo niya. Para naman na magamit natin, maybe gagawa tayo ng sarili nating DIY griller gamit ang ating rims, yung mga rims ng mga kotse, di ba? Pwede yun. Tinuruan ako ng aking dalawang mekanikong kaibigan eh. Pero saka na muna yun. Naka-tape. Bala kong gumawa dito ng some kind of, may nabibiling mat para matakloban ito. Di pa nga pala ito tapos. Ayan siya. Nako. At nandito yung kanyang daluyan ng langis. Okay? Isa lang. Diretso. Very neat dito. Right there. Okay? Kailangan mo ng liner na yung foil na nakabalot dito para hindi ito nadudumihan, para tapon-tapon lang kayo. Alright, ito siya, kaibigan. Yan, bubuksan ko. Alright. Kailangan ko pa itong stain o season. Meron akong gamit yung season. Oh, yeah. Yeah, ilalagay ko yung sarili lang. Ilalagay ko kayo dito dahil meron tayong tangke. Tangke natin, maganda pagkakagawa dito eh. Sasabit nyo lang. At yan. Siyempre, yung regulator natin, narito. Lagyan natin, pretend natin nakakabit na. At yan siya. Yan ang ating tangke. Yung caster wheels yun, napakaganda. Madaling gumulong. And I'm sure madaling mag-lock. May adjustable din to kung hindi pantay ang inyong mga paved or kung saan nyo ito ipapark eh. Kaya na-adjust ito, na itataas. Kung itong mababa ito, pwede yung itaas ito at the rest pwede yung pabayaan para pantay sila, level. I suggest gumamit kayo ng Spirit. Yung pang level, medyo tilting backwards para yung grease umagos diretso dito sa ating dispenser, yung ating container, yung catcher natin. Dito na ako magtatapos muna sa inyo. Sa Sabado ay magsasalo-salo kami. Hindi Sabado. Lunes. Linggo na ngayon, ba't iniisip ko Sabado? Magsasalo-salo kami. Hindi ko na i-share yun sa inyo dahil hindi naman sana yung pamilya ko na mag-publish ako ng ganito, na may video. We take pictures, ina-upload na sa kanilang mga social medias. At I hope nag-enjoy kayo sa maikli o mahaba o hopefully hindi masyado nakakalitong video. I'm still learning. 3 years na akong gumagawa nito and I am enjoying it, every bit of it. Kung napapansin nyo, masipag ako mag-upload. And I don't know, nagustuhan ko lang. And alam kong hindi ito magtatagal. I hope magtagal. And I hope, sabi nga na lahat may hangganan, di ba? Pero hanggat sinisipag tayo at inspirado tayo na gawin natin ito, eventually magmomorph itong, eventually I keep saying that, pero yeah, eventually magmomorph itong aking channel sa isang, I really like some kind of, I don't know, hindi ko alam. Gusto kong may music, gusto kong may background, gusto kong yung picture, yung video mo nagsasalita, hindi yung mismong, hindi tao, hindi ko ma-capture yun eh. Hindi naman ako artista o hindi ako artist na katulad ng karamihan dyan. And doon sa mga tao na magaling gumawa nun at may hilig nun, maraming may napansin ako sa mga Filipino vloggers. Meron silang the way they yung iba the way they create their videos, napakaganda. Yung transition, yung pagta-transition, sila yung nangungusap, yung music, the right kind of music, hindi makulit, hindi obnoxious na music, just tama lang sa timpla, sa mood, sa vibe ng kanilang gustong ipakita.
ipahiwatig. And minsan, I think enough na yun. Hindi na kailangan lagyan ng salita. Yun na lang, nangungusap na lamang yung kanilang ginagawa, yung music at yung scenery, yung just the picture. Gusto ko rin magawa yun. Hindi ko alam kung kailan ko magagawa kung talaga magagawa ko pa talaga yun. Pero, doesn't hurt to try. Ito ang papalam sa inyo, kaibigan. I hope you had a great weekend. Hanggang sa muli, padayon. Make sure nga pala, pahabol, make sure nga pala na kumuha kayo ng some kind of isang uri ng pang-condition at pang-preserve sa griddle ninyo. Itong sa cast iron to katulad ng may mga cast iron akong kawali, ito yung cast iron din. You make sure na alagaan ninyo to. Dahil kung hindi, kapag ginagamit nyo to, ay madali itong kalawangin kung hindi nyo masisison. Isison nyo to, may instruction ito. Bago nyo gamitin, make sure na gamitin nyo muna to. Papahiran nyo to, itong painitin nyo, papahiran nyo nito. Alright? May proseso to. Gagawin nyo ng 3-4 na beses. Ang trick nito ay ilagay muna ito. Okay? At painitin, make sure mainit ang inyong itong cast iron. Okay? Blackstone grill and seasoning. Pang-preserve to, maganda. Okay? Kaya hindi ko mabasa to. Right? Isang paalala lang. At ito, mukhang hindi to kasya dun sa yung pang-catch, pang-sambot natin yung catcher, pang-sambot natin ng langis. Pero sa inyo, langis ang tawag sa Maynila. Sa amin ang tawag, mantika. Sa amin ang tawag sa mantika, langis. Alright? Okay. Okay. Take care, guys.